Tama na ho. Hindi na ho tama ang ginagawa niyo. Sumusobra na kayo. Ang tagal ko na nagtitiis dahil nangako ako kay nanay na aalagaan kong kapatid ko. Pero sobra na. Ito na ang huling beses na masasaktan niyo ako. Ano? Lalayas ka? Sige, lumayas ka at huwag ka nang babalik. Ito ang tandaan mo, kahit saan ka pumunta, wala kang mararating sa buhay. Wala kang dadaling kahit isang gamit dito, ha? Umalis ka na, baka mapatay pa kita. Sinungaling ka, kuya. Ang sabi mo, babalikan mo ko. Kung nagawa mo kong kalimutan, pues kakalimutan na rin kita. Darating ang araw na pagsisisihan mo na iniwan mo ako. Parang tinutusok ang laman ko at ang talampakan ko. Ang sakit. Tulungan mo ako. At talagang gigil na gigil ka na patayin ako, no? Kung sa bagay, ganyan na ganyan din ako nung gabing pinatay ko ang kaawa-awa at pakialamero mong ama. Parehong-pareho pala talaga kayo. Kaya naman, dapat lang magsama na kayo hanggang kamatayan. Papatayin kita! Wala ka nang masasaktan sa amin at lalong hindi mo magagamit ang inaanak ko sa kasamaan mo. Dinamay mo pa talaga ang bata. Wala kang awa. Taon 1996, Kapunungan, Siquijor. Naalibadbaran sa malagkit na putik na naapakan ng walang sapinyang paa ang isang matandang lalaki habang tinatahak ang daan papauwi sa kanilang bahay. Halos pagapang na yon sa kalasingan, lalo na at di maiwasang madulas sa kanyang bawat paghakbang. Katatapos lamang ng malakas na buhos ng ulan na nagsimula mula pa ng umaga. Rinig na rinig ang huni ng mga palaka sa gubat, gayon din ang nakakarinding tunog ng mga kuliglig at iba pang insekto sa kakahuyan. Bit-bit ng matanda ang naputol niyang tsinelas sa kaliwa niyang kamay at isang bote ng alak na nasa kanan naman. Bisit na buhay ito. Ilang linggo na ako umuulan, hindi na matuyo-tuyo yung dinadaanan ko. Ay, hindi na ako makapag-extra man lang sa sakan. Paubos na natira kong pera na pambili ng... Hoy! Tropa! Di bale, siguro hindi na ako mahihindihan ng magaling na anak ng misis ko. Abat, di bale nung walang ulam, basta merong alak. Nagpatuloy sa pagsasalita, pasipol-sipol at pakanta-kanta ang matandang lalaking yun, hanggang sa matanawan niya ang kanilang bahay na nasa liblib na parte ng baryo. Kuya, nandyan na si tatay. Mukhang lasing na naman siya. Ay nako, nagulat ka pa. Magtaka ka kung uuwi na hindi na nakainom yung tatay mo. Kuya, mas mabuti pang lumabas ka na muna at magtago. Siguradong... Andres! Andres! Bilis na kuya, doon ka na dumaan sa may kusina. Dali! Mas lalo lang ako masasaktan kung magtatago pa ako. Pagod na akong makipagpatintero dyan sa tatay mo. Pero, sabi nga, may hangganan ng pagtitiis. Hindi ko nahahayaan pang madagdagan ang mga pasa at sugat ko sa katawan. Anong gagawin mo, kuya? Lagot, nandyan na siya. Lintik na yan. Kanina pa ako tawag ng tawag, hindi ka sumasagot Ayusin mo nga ito na putol ko sinalas. Maghanap ka ng alambre na pwedeng ipandugtog dyan. Ay... Sige ho, ayusin ko na. Teka mas, sandali Ipaganda mo muna ako ng pagkain at nagugutom na ako. Tay, ako na lang po ang maghahain ng pagkain para humaayos na ni Kuya ang tsinelas ninyo. Ay siya, sige anak. Buti na lang at may pagkukusa ka, Rowena. Manang-mana ka talaga sa akin. Teka, Andres!
Bigyan mo nga muna akong pera at naubusan ako dahil sa lintik na ilang linggo nang umuulan. Ang sabihin mo dahil inubos mo kaalalaklak. Wala na ho akong pera. Pinambili ko na ho ng bigas natin at mga kailangan dito sa bahay. Walang pera, ha? Ayaw na ayaw ko sa lahat. Yung pinagdadamutan ako. Tandaan mo kung hindi dahil sa nanay mo, hindi natin kailangan magtago sa liblib na lugar na ito. Parehong-pareho kayo ng nanay mo. Salot at walang kwenta. Tay, tama na. Maawa ka naman kay kuya. Huwag kang makikialam. Kung hindi, tatamaan ka din sa akin. Kailangan ko lang disiplinahin itong lokon to. Walang utang na loob eh. Ha? Tama na ho. Hindi na ho tama ang ginagawa ninyo. Sumusobra na kayo. Ang tagal ko na nagtitiis dahil nangako ako kay nanay na aalagaan kong kapatid ko, pero sobra na. Ito na ang huling beses na masasaktan niyo ako. Ano? Lalayas ka? Sige, lumayas ka at huwag ka nang babalik. Ito ang tandaan mo, kahit saan ka pumunta, wala kang mararating sa buhay. Wala kang dadaling kahit isang gamit dito, ha? Umalis ka na, baka mapatay pa kita. Patakbong lumabas ng bahay si Andres na nagngingit-ngit sa sama ng loob at galit. Hinabol naman siya ni Rowena na noon ay humihikbi at nagmamakaawa. Kuya, huwag mo akong iwan. Sasama ako sa iyo. Huwag ka mag-alala, babalikan kita. Pangako yan. Ayaw ko lang masisi ng tatay mo kapag may nangyaring masama sa iyo. Di ba salot ako at malas katulad ng sinasabi niya? Kaya, kesa madamay ka pa sa kamalasan ko, dito ka na lang muna. Kapag maayos ng lahat, babalikan kita. Kuya, huwag mo akong iwan. Kuya! Ano iniiyak-iyak mo dyan? Pumasok ka na rito, bilisan mo! Iniiyakan mong salot na yun, Rowena? Ay, ang lakas ng loob niya lumayas. Tingnan natin kung saan siya pupulutin. Napakayabang! Pre! Paano na ho tayo ngayon? Alam niyo naman ho na si Kuyang. Bakit? Ano akala mo? Hindi kita kayang pakainin? Huwag kang mag-alala. Ako nang bahalang dumiskarte. Pwede ka na rin naman magtrabaho para may makain tayo. Alam mo na, mahina na itong tatay mo, kaya... Di sana hindi niyo pinalaya si Kuya. Tumigil ka na dyan, Roel. Sasampalin kita. Para ka naman nagmamaktol na bata. Ay, para namang hindi mo kilala yun. Hindi ka matitiis noon. Isa pa, kapag wala siya nahanap na maayos na trabaho at walang mapuntahan, sigurado magmamakaawa siya makabalik lang dito. Ay, makakain na nga. Buti na lang at nakapagluto na siya ng hapunan bago tayo nilayasan. Umupo ka na't sabayan mo na kumain ng tatay mo. Samantala, habang binabagtas ang daan pababa sa sentro, hindi maiwasang maalala ni Andres lahat ng sakripisyo at pagtitiis niya sa kamay ng kanyang padrasto kahit nung nabubuhay pa ang kanyang ina. Sunod-sunuran ang kanyang nanay sa bawat gusto at sinasabi ng lalaki. Yan lang ang tanging paraan para kumita tayo ng malaking halaga. Bakit ka ba natatakot? Wala naman nakakaalam at hindi naman mga taga rito ang mga binabarang mo. Akin na yung pera at may bibilin ako. Yan, ayos. Ang dami nito, asawa ko ah. Akong bahala maghanap ng kliyente mo sa mga karatig baryo. Hindi tama ito. May mga anak tayo na maaaring balikan ng bawat sakit na ikinakabit ko sa bawat binabarang ko. Aanhin natin ang pera kung magiging kapalit naman ay ang buhay ng mga anak natin, o di kaya ikaw. Paano kung may makaalam? Sa dami ng tsismoso-tsismosa sa baryong ito na nakasubaybay sa bawat kilos at pagkakamali ko, imposibleng hindi darating ang araw na malaman nila na isa akong mambabarang. Ay, alam mo, nakakapikon din yung katigasan ng ulo mo eh. Pwede ba sumunod ka na lang sa gusto ko? Dumidiskarte lang tayo kung paano kikita ng pera. Kung sakali man na malaman nila, edi aalis tayo. Lilipat tayo sa ibang lugar. Ano,
May sasabihin ka pa ba? Ay, di mo talaga ginagamit yung kokote mo eh. Diyan ka na nga. Sa paglipas ng mga araw, katulad ng inaasahan ng nanay ni Andres, naging usap-usapan sa buong baryo ang tungkol sa pangbabarang nito. Lingid sa kaalaman niya na mismong galing sa bibig ng kinakasama niya na kapag nalalasing ay hindi nakokontrol ang sarili. Ipinagmamayabang pa sa mga nakakaalitan nito ang pagiging mambabarang ng nanay ng binata. Hanggang sa isang araw, pinapalayas na sila ng mga tao at pinagbabantaan ang kanilang mga buhay, kaya napilitan silang umalis at lumipat sa liblib na lugar na yon. Kasalanan mong lahat ng ito. Hindi natin kinakailangan tumira sa lugar na to kung nakinig ka lang sa akin. Wala kang karapatang sigaw-sigawan ako, ha? Pasalamat ka at hindi kita iniwang katulad ng tatay ni Andres. Pero kapag napuno ako sa'yo, pasensyahan tayo. Kung tutuusin ay napakarami namang ibang babae na di hamak na... Ay, tingnan mo ay itsura mo. Pasalamat ka dahil nagtsatsaga pa ako sa'yo. Bitiwan mo si nanay. Isa ka pa. Pareho lang kayong salot sa buhay ko. Gusto mo ng sakit sa katawan, ha? Huwag mo saktan ang anak ko. Ako na lang. Ay, bahala nga kayo dyan. Andres, nasaktan ka ba anak ko? Ayos lang po ako, nanay. Kayo po, nasaktan po ba kayo? Nanay, bakit lagi niya po kayong inaaway at sinasaktan? Nanay, bumalik na lang po tayo sa dati nating buhay. Ayaw ko po dito. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko, pero hindi na natin pwedeng balikan ang buhay na yon. Ang bawat araw sa lugar na yun ay naging masalimuot sa mag-iina. Pagkagaling naman ni Jose sa pinapasukan na sakahan, madalas ay umuuwing lasing at mainit ang ulo. Na tila ba laro na lamang sa lalaki ang pagbuhatan sila ng kamay. Pinagkakasya ang kita niya para may pagkain sila sa araw-araw. Nagtatanim naman ang nanay niya ng mga gulay para may ulam sila na mapagsasaluhan sa hapagkainan. Makalipas ang isang taon, nagkaroon ng malubhang karamdaman ang nanay ni Andres hanggang sa lumala na ang kanyang kalagayan. Mga anak, Andres, Rowena, mahal na mahal kayo ni nanay. Patawarin niyo ako kung kailangan ko na kayong iwan. Hindi ko na kaya. Marahil ito na ang kabayaran ng lahat ng mga kasalanan ko. Andres, ikaw nang bahala sa kapatid mo. Matapang ka at malalampasan mo ang lahat ng pagsubok. Lagi kang makikinig sa tatay niyo para hindi ka niya pinapagalitan at mapalo. Ha? Nanay! Nanay ko! Mula noon, araw-araw ay pinagmamalupitan siya ng kanyang padrasto. Walang araw na hindi siya nagkakaroon ng latay sa katawan hanggang sa nagbinata na siya. Tinitiis lamang ni Andres ang lahat ng masasakit na salita at pananakit noon para sa kanyang nakababatang kapatid na si Rowena. Patuloy sa pag-agos ang hindi mapigilang pagtulo ng luha ng binatang si Andres habang inaalala ang lahat ng yun. Habang binabagtas ang madilim na daan, napatingala siya nang mapansin ang bahagyang maninipis na ulap at may mangilan-ngilan na ring sumisilip na bituin sa kalangitan. Patawarin mo ko, Nay. Hindi ko natupad ang pangako ko sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Aayusin ko lang po ang buhay ko. Babalikan ko si Rowena. Kukunin ko siya sa hayop na lalaking yun.
Walang araw na hindi naghihintay si Rowena sa pagbabalik ng kanyang Kuya Andres. Hanggang sa lumipas ang 6 na buwan ay tuluyan na siyang nawawalan ng pag-asa. Isang gabi, habang nakatanaw sa kawalan ay hindi mapigilan ni Rowena ang pagtulo ng kanyang luha habang pinagmamasdan ang isang pulseras na yari sa kahoy at makapal na sinulid na ginawa ng kanyang Kuya Andres para sa kanya. Hinubad niya yon sabay pinutol. Sinungaling ka, Kuya. Ang sabi mo, babalikan mo ako. Kung nagawa mo akong kalimutan, pues kalilimutan na rin kita. Darating ang araw, pagsisisihan mo na iniwan mo ako. Pinahid ang kanyang mga luha, sabay lalakad na sana papasok sa bahay nang marinigan ang boses ng kanyang ama. Rowena, anak, gabi na. Bakit nasa labas ka pa? Huwag mo sabihin na hanggang ngayon ay umaasa ka pa rin na babalikan ka pa ng Kuya Andres mo. Ay, Hindi po, Tay. Ang totoo po niyan, kayo po talaga ang hinihintay ko. May dala po ba kayong pagkain? o eto, may ulam na rin yan. Kumain ka na. Ako naman ay busog pa. Aray. Tay, ayos lang po ba kayo? Dumudura pa rin po ba kayo na may dugo? Tay, hindi na po basta ubo lang ang sakit ninyo. Kailangan nyo na pong... Ano? Magpatingin sa doktor? Ay nako, ano yung pambabayad ko? Wala tayong pera. Sa pagkain pa nga lamang ay hirap na tayo. Pampagamot pa kaya? Ayos lang ako. Hayaan mo na't matanda na rin naman ako. Kotang-kota na ako sa mga kasalanan ko dito sa lupa, kaya malamang sa malamang, kukunin na rin ako ni San Pedro. Tatay naman, huwag naman ho kayo nagsasalita ng ganyan. Paano na lamang po ako kung pati kayo'y mawawala pa? Hindi niyo po ako pwedeng iwan. Hindi pa kayo mamamatay. Anak, hindi naman natin mapipigilan ang kamatayan. Ang importante, ano man ang mangyari ay magpatuloy ka pa rin. Ay siya nga pala, sa susunod na linggo ay pwede ka na raw mamasukan dun sa kapatid ng amo ko. Maigi nang dun ka kaysa naman nagmumukmuk ka rito. Sige ho, Tay, susubukan ko. Huwag kayong mag-alala, Tay. Mag-iipon ako para mapatingnan natin sa doktor yung sakit nyo. Kailangan nyo hong maging malakas para sa akin, Tay. Salamat, anak. Siya nga pala, kapag nagkita kayo ng Kuya Andres mo ay sabihin mo na patawarin niya ako sa mga nagawa ko sa kanya at sa kanyang nanay. Ikaw naman, gawin mong lahat para gumanda ang buhay mo. Yung sinasabi ko sa'yo, kahit anong oras mo na gustong subukan ay gawin mo. Para sa katulad mo na hindi nakapag-aral, yun lang ang paraan para maranasan mo magandang buhay. Tay naman, bakit naman ganyan kayong magsalita? Halika na nga. Pumasok na ho tayo sa loob para makapagpahinga na ho kayo. At saka, kanina pa po ako nagugutom eh. Pasensya na. Wala eh. Ginabi ang tatay mo. Nung gabi ring yun, hindi nakatulog ng maayos ang matanda dahil sa pananakit ng kanyang dibdib at sunod-sunod nitong pag-ubo na may kasamang dugo. Hindi naman makatulog si Rowena sa pag-aalala sa kanyang ama. Bumangon siya at naglagay ng asin sa maligamgam na tubig na nasa baso at ininit naman niya ang pinakuloang dahon ng lagundi. Matapos lagyan ang tasa ay nagmamadali niya yung dinala sa silid tulugan ng kanyang ama. Natigil ang pag-ubo noon. Akala niya nakatulog na yon, ngunit nang makita niya ang napakaraming dugo sa bibig at unan ng matanda, ay napahiyaw siya at paulit-ulit na niyuyugyog ang katawan nito. Tay! Tatay! Bakit mo ko iniwan? Bakit?
Kasalanan mo to, Kuya Andres. Kung hindi mo kami iniwan, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Napakasama mo. Tatay ko. Wala ni isa mang kakilala na maaari niyang lapitan para mabigyan man lamang ng maayos na libing ang kanyang ama. Patuloy sa paghikbi habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Tila nawawala na siya sa katinuan nung mga oras na yun. Umupo siya sa tagiliran ng kanyang ama habang hawak ang buhok at patuloy sa paghagulhol. Anong gagawin ko? Paano ko kayo ililibing? Sinusumpa ko, Kuya. Katulad ko, hindi ka rin papalarin sa buhay. Nangako ka sa akin na babalikan mo ako, pero hindi mo ginawa. Ito tuloy ang nangyari kay tatay. Hindi maaaring ako lang ang dadanas ng kamalasan nito. Tumayo yun sabay tumungo sa kusina. Kinuha niya ang bareta at pala sabay tumungo sa likod na bahagi ng kanilang bahay. Kasabay ng sunod-sunod na pagsinghot ay ang patuloy na pagdaloy ng kanyang luha, gayon din ang buong lakas niyang paghukay ng lupa. Tumigil siya nang maramdaman niya ang paghapdi ng kanyang kamay. Nang tingnan niya yon, nakita niya ang malalaking kalyo sa kamay at ang nabaklas na manipis niyang balat dahil sa mahigpit na pagkakahawak sa bareta habang binubungkal ang matigas na lupa. Ipinagsawalang bahala niya lamang yun. Dinampot ang pala at nagmamadaling itinabi ang nabungkal niyang lupa. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng bahay at buong lakas niyang hinila ang katawan ng kanyang ama papunta sa likod bahay. Patawarin niyo ho ako, tatay. Huwag kayong mag-alala kung dumating man ang araw na kailangan kong lisanin ang lugar na ito. Babalik at babalik pa rin ho ako. Aayusin ko ang buhay ko. Buhay na kaiinggitan ng kahit na sino man. Sisiguruhin ko rin na kahit anong pagkukumahog ni Kuya, hindi siya magkakaroon ng magandang buhay. Hahanapin ko siya at sisingilin sa pangiiwan niya sa akin. Hindi naging madali para kay Rowena ang pagkamatay ng kanyang ama. Sa pangako niyang aayusin ang kanyang buhay ay hindi niya malaman kung paano magsisimula. Lumaki siya sa liblib na lugar na yon. Walang nakakasalamuhang ibang tao, kaya naman hindi niya alam kung paano babangon nung mga oras na yon. Ilang araw na wala siyang maayos na pagkain. Ramdam niya na ang panghihina ng buo niyang katawan at kung ano-ano na rin ang pumapasok sa kanyang isipan. Balisa pa rin na tinungo ang silid tulugan at hinahalongkat ang mga gamit sa loob ng isang lumang kaban. Isang lumang makapal na aklat at isang itim na supot na may mga lamang kung ano-anong mga gamit sa pambabarang. Bata pa siya nang huli niyang makita ang mga yun. Madalas ay palihim siya noon na nanunood sa kanyang ina habang isinasagawa ang pambabarang. Habang pinagmamasdan ang bawat gamit ay napangisi ang dalaga. Maya-maya, lumakas ang ihip ng hangin at napalingon siya nang maramdaman ang biglaang pag-init ng kanyang katawan. Naririnig niya ang isang tinig na animoy nagmumula sa aklat hanggang sa hindi niya na napigilan pang buksan at basahin ang nasa unang pahina. Sinubukan niyang bigkasin ang mga Latin na salita. Hindi niya alam na yun ang mga katagang nagpapahiwatig ng pagtanggap sa itim na kapangyarihan. Matapos bigkasin yun ay nakaramdam siya ng kakaibang lakas at liksi ng isipan. Ilang linggo niyang inaral ang aklat na yun hanggang sa tuluyan niya nang nakabisa kung paano gagamitin ang bawat salita upang makapaghasik ng kasamaan. Isang umaga, habang naghahanap ng makakain sa gubat ay nakita niya ang isang patay na uwak
Dinampot niya yon at nakaramdam ng pagkahabag sa nasabing nilalang. Kawawa naman. Hindi ko alam kung anong hirap ang pinagdadaanan mo. Hindi ka dapat mamatay. Siguro pareho lang tayong nag-iisa at wala nang kakampi. Huwag ka mag-alala. Mula ngayon, ikaw at ako'y magiging magkasama. Bibigyan kita ng buhay kapalit ng habang buhay na paninilbihan sa akin. Hindi tayo maghihiwalay kahit anong mangyari. Bukas, lilisanin natin ang lugar na ito. Lilinlangin natin ang mga tao at susubukan nating mamuhay na marangya sa sentro. Pagkatapos, hahanapin natin ang taong may malaking pagkakautang sa akin. Hinimas-himas niya ang itim na malaking ibon. Nag-usal ng mga kakaibang salita at hinipan niya yon ng 3 beses. Dumilat ang mga mata ng ibon at ipinagaspas ang noon ay malakas na nitong mga pakpak. Masayang-masaya si Rowena ng mga sandaling yun habang ipinagpapatuloy ang paghahanap ng pagkain sa gubat. Kinagabihan, sinindihan niya ang isang itim na kandila. Binuksan ang aklat at hinanap ang isang pahina na gagamitin niya sa kanyang isasagawang ritual sa gabing yon. Gamit ang tinik ng kahoy ng palasan bilang simbolo ng aking hirap na pinagdaanan. Naway namnamin niya ang sakit na tila ay binabao ng bawat tinik na ito sa buo niyang katawan. Sa pamamagitan ng itim na kandilang ito, naway ang bawat hakbang ng kanyang buhay ay maging mas madilim at puno ng pasakit. Sa ating muling pagkikita ay titingalain mo ko at maninikluhod ka. Wala kang karapatang maging masaya. Samantala, noong mga oras na yon ay kagagaling lamang ni Andres sa bahay ng kanyang nobya na si Tinay. 6 na buwan nang nagdadalang tao yon. Doble kayod si Andres para sa plano nilang pagpapakasal dahil ayaw niyang iasa lahat ng gastos sa kanyang magiging asawa kahit pa may kaya ito. Ulilang lubos na rin ang babae katulad niya, dahilan kaya mabilis silang nagkasundo at nagkapalagayan ng loob. May kaya ang pamilya ni Tinay, kaya nang mamatay ang kanyang mga magulang ay ipinagpatuloy niya ang negosyong nasimulan ng mga yon. Pag-aalaga ng mga hayop at may malawak na taniman. Doon din sinuwerteng makapasok ng trabaho si Andres nung siya ay lumayas mula sa kanilang bahay. Si Kaloy ang isa sa mga kasamahan niya sa trabaho at naging matalik din niyang kaibigan. Magkasama sila sa iisang bahay dahil kusang loob siyang pinatuloy ni Andres sa kanila ng mga panahon na wala yung matirhan. Habang nagkukwentuhan sina Andres at Kaloy ng gabing yon, bigla na lamang nandilim ang kanyang paningin. Sabay may kung anong umuugong sa kanyang tainga. Sinubukan niyang tumayo, ngunit isang hakbang pa lamang, bigla na lamang siyang napaupo at napasigaw ng mga oras na yon. "Oh, ano nangyayari sa'yo? Parang tinutusok ang mga laman ko at ang tanampakan ko, ang sakit! Tulungan mo ako! Sandali lang. Teka, humawa ka sa braso ko. 1, 2, napakabigat mo naman, Andres. Umupo ka muna. Ano, masakit pa ba? Oo, sobrang sakit. Ang mga mata ko. Tama na. Tulungan mo ako. Ano ba nangyayari sa'yo? Sinasapian ka ba? Hala, kinukulam ka yata. Oo nga, ganyan yung dati mga ginagamot ni Tatang. Sandali lang, gigisingin ko lang muna siya, ha? Tatang, gising! Ay, tulog mantika pa naman to. Tang, may babae yung naghahanap sa inyo. Ano, babae? Hinahanap ako? Sino yan? Si Tatang talaga. Loko ka talaga. Sayang yung panaginip ko, Ang ganda at ang sexy babae pa naman nung kausap ko. Ay... Tatang naman, ang tanda-tanda nyo na babae pa rin na nasa isip nyo hanggang sa pagtulog. Ay, gamutin nyo po muna si Andres. May kung ano daw na patusok-tusok sa katawan niya.
Sa tingin ko po ay pinaglalaruan siya ng mambabarang o di kaya naman ay mangkukulam. Kulam? Malakas ang kapangyarihang itim na mga nilalang na yan. Kaya nilang pahirapan hanggang sa mamatay ang kanilang biktima. Kailangan ni Andres ng proteksyon. Kung hindi, isa sa mga araw na ito, paniguradong kukunin na mangkukulam ang buhay niya. Ay, ginising mo na rin lang ako. Mabuti pa, kunin mo na yung mga gamit ko sa panggagamot. Asa na ba yung tungkod ko? Aray, lintik na tuhod to. Ayaw makisama. Ano, Andres? Kaya pa ba? Hoy! Buhay ka pa ba? Sobrang sakit lang po talaga at pabugso-bugso na hindi ko maintindihan kung ano tong nararamdaman ko. Para ho akong tinutusok at sinisilaban. Ito na po ang mga gamit nyo, Tatang. Ikuha mo na rin ako ng baso na may tubig. Bilisan mo! Kailangan nating malaman kung totoo ngang kinukulam ka, Andres. Kung sakali man ay may kakilala ka bang gagawa nito sa'yo. May nakaalitan ka ba sa mga kasamahan ninyo sa trabaho o di kaya naman ay may karibal ka ba kay Tinay? Wala ho. Sigurado ho ako. Sa tanang buhay ko ho, isang tao lamang ho ang alam kong matindi ang galit sa akin. Si Tatay Jose, ang kinakasama ng nanay ko noon. Naku, ikaw na nga ang minaltrato niya tapos ikaw pang ipapakulam niya. Ay, napakasama naman talaga ng ugali ng lalaking yon. Mas masama yung inaasal mo. Hindi ka dapat basta-bastang nagbibintang lalo na't hindi ka naman sigurado. Tsaka mo na siya sumbatan o kahit murahin kapag sigurado na tayo na siya nga nagpapakulam dito kay Andres. Kahit antok na antok, kinuha pa rin ng matanda ang isang batong kulay itim at inilagay niya sa baso na may tubig. May isang pahabang itim na tangkay na may katamtamang laki at haba ang inilagay niya rin sa loob ng baso. Hinawakan niya ang ulo ni Andres habang binibigkas ang kanyang ritual sa pagtatambal at hinipan niya ng 3 beses ang kahoy na nasa baso. Ilang sandali lamang ay bumulayon na tila ba kumukulong tubig na nakasalang sa malakas na apoy. Mukhang tama nga ho ang hinala ko, Tatang. Kinukulam nga si Andres. Ano pong gagawin natin? Paano po natin pipigilan ang mangkukulam na may gawa nito sa kanya? Tsaka paano natin malalaman kung sino siya? Pwede ba tumahimik ka nga muna dyan? Masyado ka namang atat. Maupo ka muna at hindi ako makapag-isip na maayos sa kung anong nararapat gawin dito sa kaibigan mo. Tama ka. Kinukulam nga siya. Hindi ko agad matutukoy kung sino mangkukulam kung hindi natin siya makakausap sa pamamagitan ng pagtawag ng kanyang espiritu. Pahirapan hanggang sa umamin. Matitigas ang ulo ng mga yan. Wala po bang lunas sa nararamdaman ko? Hindi ako pwedeng magkaganito. Kailangan ko magtrabaho at makaipon ng pera para sa nalalapit namin pagpapakasal ni Tinay at sa nalalapit niyang panganganak. Huwag kang mag-alala. Meron akong ginawang gamot sa barang at kulam para mawala yung pananakit ng katawan mo o kung ano mang sakit na nararamdaman mo ngayon. Ito ang lana na may pinaghalo-halong sangkap na mainam na pangontra sa kulam at barang. Mayroon itong kahoy ng sinukuan, pulang bulate sa dagat at tagiktik. Mawawala ang bisa ng pangkukulam na ginagawa niya kapag ipinahid ko ito sa buo mong katawan. Gayunpaman, nakadepende pa rin sa pagkatao mo kung magiging mas mabisa ang kulam o hindi. Kailangan mong maging mas positibo, manatili kang mabuti at higit sa lahat, huwag kang panghihinaan ng loob at palakasin mo palalo ang pananampalataya sa taas. Kapag naging mahina ka, Andres, hihigupin niya ang iyong lakas hanggang sa manghina ang katawan, isip at puso mo. Tatang, naalala ko lang ho yung ginawa niyo dati sa lalaki na binarang galing sa kabilang baryo. Hindi po ba't gumaling siya nung pinaliguan mo siya ng tubig na pinakuluan ng Madre de Cacao, Laurel at Lubigan? Tama ka, Kaloy. Buti naman at natatandaan mo mga ginagawa ko. Kapag namatay ako ay ipagpatuloy mo na simulan ko para makatulong ka sa ibang tao. Kailangan mo lang isapuso ang pag-aaral sa libreta para maging mahusay na manggagamot. Ikaw naman, Andres,
Bukas saktong araw ng Biyernes, bago magbukang liwayway ay kailangan kitang paliguan para mapawalang bisa ang kulam. Nararamdaman ko ang galit at lakas ng kanyang kapangyarihan, kaya hindi tayo maaaring makampante. Ibang maglaro ang mga yan, mapanlinlang at marumi ang pamamaraan, matupad lamang ang gusto nilang mangyari sa kanilang bawat biktima. Idinikit ng matandang albularyo ang kanyang medalyon sa noo ng binata. Sabay nag-usal ng mga dasal. Kinuha niya ang bote na may lamang lana at iba't ibang pangontra sa barang. Naglagay siya sa kanyang daliri at pinahiran ang noo at mga pulsuhan ni Andres. Pinatakan niya ng katamtamang dami ng lana ang kanyang palad at ipinahid yon sa katawan ng binata. Habang ipinapahid ay unti-unti nang gumiginhawa ang pakiramdam niya, kasabay ng kung anong mainit na sumisingaw sa kanyang ulo at buong katawan. Naging maayos ang pakiramdam ni Andres at nakatulog ng mahimbing. Bago sumikat ang araw ay ginising na siya ni Kaloy para sa isasagawang ritual ng kanyang albularyong ama upang gumaling ang matalik niyang kaibigan. Agad na silang nagpakulo ng mga dahon na kakailanganin. Binanlian yon ng tubig hanggang sa katamtamang init, pagkatapos ay binuhusan ng 3 beses ang ulo ni Andres at nag-umpisa ng magbigkas ng mga kakaibang salita para makontra ang pangkukulam sa binata. Nung mga oras na yon, habang patuloy na isinasagawa ni Rowena ang pangkukulam sa kanyang kapatid, bigla niya na lamang pinagtatapon ang kanyang mga gamit. Lintik kang pakialamero ka! Hindi ako makakapayag na hadlangan mo mga plano ko! May araw ka rin sa akin! Hahanapin kita at tatapusin ko ang buhay mo! Pagsisisihan mo na pumapagitna ka sa amin ng kapatid ko! Kinaumagahan, tumungo si Rowena sa sentro ng Karatig Barangay. Naglakad-lakad siya hanggang sa makarating sa isang malaki at lumang bahay. Sa loob noon ay may matanda na karga-karga ang isang itim na pusa. Kinakausap ng matandang babae ang alaga nito na animoy nagkakaintindihan ang dalawa. Ipinikit ni Rowena ang kanyang mga mata at pasimpleng bumulong sa hangin. Kasabay ng pag-ihip ng hangin ay ang pagdapo ng uwak sa bubong ng isang kubo sa labas ng malaking bahay. Ilang sandali lamang, natagpuan na nun ang kanyang sarili na binubuksan ang tarangkahan at masayang binati at pinapasok si Rowena. Ay, may kamag-anak palang matandang masungit na yan? Saan kayang bundok galing yan? Maganda siya pero yung suot niya parang... Malay mo naman kung hindi ka mag-anak, mukha kasing mamamasukan bilang tagalinis ng kubeta. Nilingon ni Rowena ang 2 babae at nginitian ang mga yon. Mga tsismosa kayo ha? Mukhang kailangan yung turuan ng leksyon. Ilang sandali lamang ay nagtatakbo na ang isa sa mga yon papasok ng bahay dahil sa labis na pananakit ng tiyan, at yung isa naman ay bigla na lamang sumuka ng dugo. Hindi maitago ang tuwa sa mga mata ni Rowena habang iginigiya papasok ng matandang babae. Mula sa araw na ito, ikaw na ang bahala sa bahay ko. Ako ay magiging sunod-sunuran sa lahat ng ipag-uutos mo. Ang kayamanan ko ay kayamanan mo. Ikaw ay kikilalanin ko bilang sariling anak, Rowena. Ito na nga ang simula ng aking magandang buhay. Maraming salamat, Manang. Huwag ka mag-alala. Aalagaan kita at mamahalin. Hindi kita iiwan. Gamit ang kanyang itim na mahika ay naging sunod-sunuran sa kanya ang matandang babae. Katulad niya ay nag-iisa lamang sa buhay at wala ni isang kamag-anak.
Sa murang edad pa lamang noon ay piniling manirahan ng mag-isa sa lugar na yon sa loob ng mahabang panahon. Mababakas na mahina na ang katawan nito at mayroong sakit na dinaramdam. Gayunpaman, inalagaan siya ni Rowena bilang tunay niyang ina, lalo na't alam niya ang pakiramdam ng mag-isa at iniiwan. Ngunit dahil sa sakit nito sa puso, 6 na buwan ang nakalipas ay binawian na rin yun ng buhay. Ngunit bago nangyari yun, lahat ng ari-arian ay naipasa sa kanya sa legal na pamamaraan. Salamat sa pagmamahal, Manang. Kahit sa maiksing panahon ay naramdaman ko ang pag-aalaga at pagmamahal ng ina para sa akin. Huwag ka mag-alala. Mas lalo kong palalaguin ang kayamanan na naiwan mo sa lahat ng pamamaraan na alam ko. Makalipas ang ilan pang linggo, matapos mabuo ang mga kailangan niya sa ritual upang patayin ang tao na nag-iisang hadlang na may isagawa niya ang kanyang planong pagpapahirap sa kanyang kapatid na si Andres. Kaibigan kong uwak, anong balita? Kumusta ang walang kwenta kong kapatid at ang lintik na albularyong yon? Dumapo sa balikat niya ang uwak at patuloy sa paglikha ng ingay. Humahalakhak ng malakas si Rowena na animoy nauunawaan ang nais iparating ng kanyang alaga. Tumango-tango ang dalaga, naglakad habang nakapamaywang at tila ba may kung anong iniisip. Sa pinaka-espesyal na gabi ng araw mo, sisiguruhin kong hindi ka magiging masaya. Pero hindi ko naman magagawa yon kung buhay pa matandang albularyo na nagsisilbing proteksyon mo. Kaya naman, siya ang kailangan kong unahin. Kinagabihan. Kaloy, hindi ko na kaya. Hirap na akong huminga. May kung anong nakabara sa lalamunan at dibdib ko. Pinaglalaruan ako ng isang malakas na alagad ng dilim. Tay, huwag niyo naman akong tinatakot ng ganyan. Kanina lang ay ang lakas-lakas niyo pa tapos biglang... Teka, kailangan yung mga kwintas at ang medalyon na ito. Baka ito ang dahilan kung bakit nanghihina kayo. Pwede naman po ako manggamot kahit wala ang mga ito. Sapat na po ang mga itinuro niyo sa akin tungkol sa ibang orasyon at mga halamang gamot. Huwag. Kailangan mo yan para protektahan ang sarili mo at ang kaibigan mo. Pati na rin ang magiging pamilya niya. Gawin mo ang lahat para harapin at parusahan ng mambabarang. Tatang ko. Mahal na mahal po kita, Tatang. Nung mga oras na yun, mahigpit na hawak ni Rowena ang isang gunting at nakalapag sa mesa ang isang bagay na korteng tao. Nakatusok pa rin ang gunting sa may parteng dibdib at patuloy na idinidiin yon habang humahalakhak. Sa may parteng leeg naman ay may mga nakasalpak na maliliit na bato at tinik. Yun ang dahilan kung bakit biglaan ang pagkamatay ng matandang albularyo. Lumipas ang 1 buwan. Ramdam pa rin ni Kaloy ang labis na pagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na ama. Malakas ang hinala niya na binalikan yon ng mangkukulam o mambabarang na isa sa mga kalaban nito. Nakakalungkot isipin na wala na si Tatang. Kung hindi dahil sa kanya, siguradong noon pa, napatay na ako ng mangkukulam. Malaya na siyang pahirapan ulit ako at patayin. Dahil wala nang... Sa tingin mo, hayaan ko na may mangyaring masama sa iyo. Tutuparin ko ang kahilingan ni Tatay na hanapin at parusahan ang mambabarang na yun. Napakasama niya para pumatay ng inosente. Kung meron man dapat pasakitan at mamatay, yun ay ang katulad niyang alagad ng demonyo. Natatakot talaga ako, lalo na't malapit na ang kasal namin ni Tinay. Paano kung madamay siya? Sa tingin ko, mas mabuti pang umatras na lang ako kesa naman madamay pa sila ng anak namin. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Huwag kang matakot, Andres. Hindi tayo pwede magpatalo sa takot at kasamaan niya.
Pasasan at mahanap din natin siya. At kapag nangyari yun, sisiguruhin ko na magbabayad siya. Ako mismo tatapos sa kasamaan niya. Ay, ano na lang ang mararamdaman ni Tinay kapag hindi niyo itinuloy ang kasal niyo? Kailangan natin malaman kung may kinalaman nga ang tatay Jose mo sa mga nangyayari. Kinaumagahan, binalikan ni Andres kasama ang kaibigan na si Kaloy ang liblib na lugar kung saan iniwan niya ang mag-ama. Ngunit wala na doon ang kapatid niya, maging ang mga gamit noon. Posibleng lumipat na sila ng tirahan, Andres. Kailangan natin magtanong-tanong sa mga tao sa karatig baryo. Samantala, ilang mga tao naman ang lumabas sa bahay ng dalagang si Rowena matapos nilang mag-abot ng pera. Mula nang mamatay ang matanda ay pagpapautang ng pera ang pinagkakaabalahan niya. Halos mabaon na sa utang ang mga tao sa baryong yon dahil sa sunod-sunod na kamalasan at maya-mayang pagkakasakit ng mga residente. Nagsisimula sa pagtatae at pagsusuka. Yung iba naman ay lumolobo ang tiyan kasabay ng pagtaas ng tubig sa dagat. Napakabait naman ni Rowena. Akalain mo ba naman kung hindi dahil sa kanya, paano at saan naman kukuha ng pera mga tao rito sa baryo natin? Buti na lamang at hindi siya nagmana dun sa matandang masungit na sakim sa pera. Paano kumikita naman kasi siya dahil sa pagkakaalam ko, pinatutubuan niya ang utang, lalo na kapag nahuhuli sa pagbabayad. Lalo nga siyang yumayaman sa ginagawa niya Ay! Sinulyapan ni Rowena ang mga tsismoso at tsismosa na nag-uusap sa harapan ng kanyang tarangkahan. Pasimple namang nagtinginan ng mga yon at sabay-sabay na umalis. Hindi talaga nauubos ang tsismosa sa baryong ito. Mamaya kayo sa akin. Papatalikod na lamang siya nang biglang may dumating na lalaki. Rowena, hayop ka? Ikaw ba nagpakulam sa asawa ko? Ikaw ang dahilan kung bakit hindi na siya makapagsalita at ang paglaki ng tiyan niya. Demonyo ka! Ano? Ano bang sinasabi mo? Mukha po ba ako mangkukulam? Magdahan-dahan ho kayo sa pambibintang ninyo. Pwede ko ho kayong ireklamo. At saka, baka nakakalimutan nyo kung gaano kalaki ang pera na utang nyo sa akin. Huwag ka na magsinungaling! Dahil sabi ng albularyong pinuntahan namin, ikaw ang... Ipapahamak mo pa akong lintik ka? Baka mamaya may makarinig sa'yo kaya mas mabuti pang tapusin na kita. Bigla na lamang nanikip ang dibdib at hindi na makahinga ang lalaki hanggang sa binawian na ito ng buhay. Tulong! Tulungan niyo si Mang Diego! Inatake po siya sa puso! Tulong! Agad namang sumaklolo ang mga taong nakarinig sa paghingi ng tulong ng dalaga. Nang sumunod na araw, nagmabuting loob ang babae na nag-abot ng malaking pera at pakikiramay sa pamilya na naiwan ng lalaki. Tanggapin niyo ho ang perang ito bilang abuloy at tulong ko. Gusto ko lang din pong malaman niyo na hindi ako nagpakulam sa inyo at wala din akong kinalaman sa nangyari sa asawa niyo. Umiling ang babae at tinanggihan ang perang iniaabot ni Rowena kasabay ng malakas na paghagulhol. Wala ka na rin namang magagawa pa. Hindi mo na rin naman kaya magsalita para ipaalam ang totoo sa mga tao. Para hindi ka na masaktan, sa tingin ko makabubuting magsama na lang din kayo ng asawa mo sa hukay. Ilang sandali lamang matapos makaalis si Rowena ay bigla na lamang nahulog sa upuan ang babae na nakaupo sa tagiliran ng kabaong ng nakaburol na asawa. Diyos ko ang mamabagin, hindi na biro ang kamalasan na dinadanas ng mag-asawang ito. Sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa. Naging kalmado si Rowena sa maikling panahon upang hindi mahalata ng mga tao sa baryong yun. Napagtanto niya na kailangan niyang ilaan ang lakas at oras niya para sa muling pagkikita nila ni Andres. Hanggang sa dumating ang araw ng kasal nina Andres at Tinay.
Nasa 8 buwan na rin ang tiyan ng babae. Simpleng kasalan, ngunit naroon ang mga kaibigan at ilang kamag-anak ni Tinay. Dahil sa abala ang mga ito, hindi nila napansin ang isang babae na palihim na nagmamasid sa bawat kaganapan. Paano mo nag-aagawa magsaya na hindi mo man lamang ako naaalala sa espesyal na araw mo, kuya? Tutal hindi naman ako parte ng kasiyahang ito. Iiwan ko na lamang sa pinto ng simbahang ito ang inihanda kong regalo sa inyo. Regalong simbolo ng mga masalimuot na araw na naghihintay sa inyo mag-asawa. Maligayang araw ng pag-iisang dibdib, Andres at Tinay. Matapos ang seremonya ng kasal, paglabas ng simbahan ay tumambad sa mag-asawa ang isang basket na may lamang mga kalansay ng hayop at pinatakan yon ng mga dugo. Sino naglagay nito dito? Andres, anong ibig sabihin nito? Huwag ka matakot, mahal. Posibleng aksidenteng may nakaiwan lang yan. Hindi aksidente lamang, kundi isang babalayan. Nararamdaman ko na nandyan lamang siya sa paligid. Nagmamasid at siguradong hindi natutuwa sa kasiyahan na nangyayari ngayon. Inikot ni Kaloy ang kanyang paningin. Nakita niya ang isang malaki at itim na uwak na nakadapo sa isang puno. Mapula ang mga mata noon kesa sa karaniwang ibon. Alagad ka naman, babarang! Magpakita ka sa amin! Isa kang duwag na alagad ng dilim! Harapin mo ako para matapos ng kasamaan mo! Makapangyarihang albularyo. Gusto mo yata makipaglaro sa akin? Huwag ka mag-alala. Pagbibigyan ko ang iyong hiling sa tamang panahon at pagkakataon. Halika na, aking pinakamamahal na alagad. Umuwi na tayo at bumalik na lamang sa mga susunod na araw. Mukha namang hindi na nila magagawa pang magsaya matapos nilang makita ang espesyal na regalo na inihanda ko para sa kanila. Paglingon ni Kaloy sa isang direksyon kung saan tumungo ang ibon, nakita niya ang babaeng nakasuot ng kulay itim na bestida at nakabelo. Sa isang iglap lamang ay naglaho yun. Nang makarating sa bahay at abala sa pagkain ang mga bisitang naroon, hindi pa rin maiwasang pag-usapan ang nangyari sa simbahan. Hindi rin mapakali si Tinay na bakas pa rin ang takot sa kanyang muka. Mahal, wag mo na lamang isipin yon. Walang mangyayaring masama sa atin. Hindi ko kayo pababayaan ng anak natin. Alam ko, pero hindi ka ba nagtataka kung sino may gawa nito? Wala naman tayong kaaway o kasamaan ng loob. Ewan ko ba, masama talaga ang kutob ko eh. Pagkatapos magsikainan at maibigay ang kani-kanilang regalo, nagsiuwian na ang ilang mga bisita. Naiwan na lamang ang mga inatasan na mag-asawa na tagaligpit ng mga gamit pagkatapos ng okasyon. Kinagabihan. Mahal, o bakit parang malungkot pa rin ang misis ko? Hindi ka ba masaya na sa wakas ay natupad na ang pangarap nating ikasal sa simbahan? Hindi pa rin ako makapaniwalang nagustuhan, minahal at pinakasalan ako ng babaeng akala ko noon ay hanggang pangarap ko na lang. Huwag mo nga akong binobola dyan. Sapat na sa akin na minahal mo ko, Andres. Salamat at ikaw ang pinakatotoo na nakilala ko. Mahal na mahal kita. Paglabas ng anak natin, hindi ako magsasawang ikwento sa kanya kung gaano kabuti ang tatay niya. Sana lang ay patuloy tayong gabayan ng Diyos para malampasan ang lahat ng pagsubok na posibleng harapin natin bilang mag-asawa. Hinagkan ni Andres ang pisngi ni Tinay. Pansamantala nilang nakalimutan ang mga bumabagabag sa kanilang isipan nung mga oras na yun. Samantala, hawak ang isang itim na kandila. Sinindihan yon ni Rowena at unti-unting pinapatakan ang tiyan ng manika. Sabay patuloy sa pagbigkas ng mga kakaibang salita. Bigla na lamang namilipit sa sakit si Tinay. Kinuha ni Rowena ang isang karayom
at paulit-ulit niyang tinutusok ang tuhod ng bagay na hawak niya, hanggang sa manghina at mapalugmok sa sahig ang babaeng buntis. Labis naman ang pag-aalala ni Andres. Humingi siya ng saklolo sa mga taong naroon sa labas ng kanilang bahay para puntahan si Kaloy. Bago pa man dumating si Kaloy, bigla naman nawala ang sakit na nararamdaman ni Tinay na parabang walang nangyari. Naging maayos naman ang pakiramdam niya hanggang sa maisilang niya ang sanggol. Andres, napakagwapo ng anak natin. Kamukhang-kamukha mo siya, oh. Aligaan mo siya na maayos, ha? Oo naman, bakit ba nagsasalita ka ng ganyan? Ikaw at ako mag-aalaga sa anak natin. Andres, may itim na pusa sa may pinto, oh. Samantala, Ang gabing ito ang itinakda para maramdaman mo ang sakit na maiwan ng taong mahal mo, kuya. Namnamin mo na ang bawat segundo na buhay pa ang mahal mong asawa. bigla na lamang nangisay si Rowena kasabay ng pagbulwak ng dugo na dumaloy sa kanyang mga paa. Napuno ng dugo ang kumot na sapin nito. Natataranta naman ang kumadrona at si Kaloy na naroon din nung mga oras na yon. Kasabay ng pagtakbo papalayo ng pusa na hinabol ni Andres ay ang pagkalagot ng hininga ni Tinay. Asawa ko, mahal ko, gumising ka. Huwag mo kaming iwan ng anak mo. Mahal na mahal kita. Bakit? Bakit nangyayari sa atin ang lahat ng ito? Ayon sa kumadrona, pagdurugo ang dahilan ng pagkamatay ng babae, kaya hindi sumagi sa isip ni Andres na may kaugnayan pa rin yon sa mangkukulam na nagtatangka sa kanyang buhay. Taliwas naman yon sa kung anong bumabagabag sa isipan ni Kaloy na minabuti na lamang niyang sarilinin upang hindi na makadagdag pa sa bigat na dinaramdam ng kaibigan niyang si Andres. Makalipas ang 6 na buwan, mula nang isilang ang sanggol kahit papaano ay nasasanay na si Andres na wala na ang kanyang asawa. Minabuti niya na lamang tuparin ang kahilingan ni Tinay na alagaan ng maayos ang kanilang anak. Samantala, masayang-masaya naman si Rowena na nakikitang naghihirap ang kanyang kapatid. Buti nga sa'yo, wala nang masasaya pa na makita kang nagdurusa. Hindi pa ako tapos sa aking paghihiganti. Wala akong ititira sa'yo. Kukunin ko ang kayamanan mo at ang loob ng anak mo sa paraan na hinding-hindi mo man lang ako paghihinalaan. Panahon na para kailanganin mo ang tulong ko, kuya. Kailangan na natin magkita at magsama ulit upang malaya ko magawa ang aking mga plano. Ang kayamanan mo, ang anak mo, at ang kaisa-isa mong kaibigan na pumuprotekta sa'yo ay kukunin ko. Sa paglipas ng mga araw, nanatiling mabuting kaibigan si Kaloy para kay Andres. Naging malaking parte siya kung paano nakakayanan ng kaibigan niya ang pagiging ama sa sanggol na si Pipoy. Bilang ninong ng bata at matalik na kaibigan ni Andres, isa lamang ang gusto niyang mangyari. Yun ay masiguro ang kaligtasan ng mag-ama. Hawak ang mga armas at maraming uri ng pangontra na patuloy niyang inaaral kung paano gagamitin sa pakikipaglaban at pagpatay sa mga mangkukulam at mga mambabarang. Hawak ang libreto ay isa-isa niyang inoorasyonan ang mga yun upang mas mapagtibay ang bisa. Araw ng Martes noon, dala ang lana na nasa bote at isang maliit na kulay pulang tela kung saan naroon ang isang maliit na parte ng kahoy na sinukuan. Pagdating sa bahay ng kaibigan ay kinabit niya yon gamit ang perdible sa suot na damit ng sanggol. Masayang nagkwentuhan ang magkaibigan habang pinagmamasdan si Pipoy na gumagapang sa kanyang higaan. Ang bilis ng panahon, pare. Akalain mo, parang kailan lang hindi ko alam kung paano patatahanin yan kapag umiiyak. Salamat sa Diyos at
hindi niya ako pinabayaan. Naisip ko nga na siguro kahit wala ng asawa ko ay ginagabayan niya pa rin kaming mag-ama. Ay, salamat na rin sa'yo ha. Salamat at palagi kang nariyan para sa aming mag-ama. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung ano mangyayari sa iniwang negosyo ng asawa ko. Huwag mong isipin yun, pre. Sino ba naman ang magtutulungan kundi tayo lang? Hindi lang tayo basta magkaibigan. Ang totoo niyan, Andres? Tarantado ka, wag mong itutuloy yan, sasapaking kita. Iloko ka pala eh, ano bang iniisip mo? Nagre-react ka kaagad, hindi pa nga ako tapos sa sinasabi ko. Ay, para na tayo magkapatid. Hindi ako bakla ha, mas magandang lalaki pa nga ako sa'yo eh. Yun nga lang, hindi ako swerte sa babae. Pero malay mo naman, di ba? Habang naghahalakhakan ng dalawa sa loob ng bahay, napalingon sila sa may bintana, sabay tingin sa may tarangkahan. Hindi magkumaway sa pagtahol ang mga aso na animoy galit na galit sa nilalang na kanilang nakikita. Nagkatinginan sina Andres at Kaloy. Kilala mo ba ang babaeng yun? si Rowena. Rowena! Bunso! Mangyak-ngiyak na tumakbo sa labas at niyakap ng mahigpit ang dalagang kapatid. Kuya naman, hindi na ako makahinga sa higpit ng pagkakayakap mo. Kumusta ka? Sobrang tagal kong hinintay ang araw na to. Kung saan-saan kita hinanap, nandito ka lang pala sa baryong ito. Sabi ng mga napagtanungan ko, dito ka raw nakatira sa bahay ng asawa mo. O ano, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Hindi lang ako makapaniwala na ikaw na yan. Ang laki na ng pinagbago mo. Ang ganda-ganda mo na. Lalo't mukhang maganda na ang buhay mo ngayon. Hindi naman, sadyang sinuwerte lang ako, kuya. At hindi ko magagawa yun kung hindi dahil sa'yo. Gusto ko kasing kapag nagkita tayo ulit ay may pagmamalaki mo ako. Teka, baka gusto mo muna akong patuloyin at ipakilala sa asawa at anak mo. Wala nang asawa ko, Rowena. Patay na siya. Yung anak namin ay magpipitong buwan pa lamang. Wala eh. Iniwan niya na kami kaagad. Nakakalungkot naman. Pasensya ka na, kuya. Hindi ko alam na... Okay lang yun. Halika na. Ipapakilala na lang kita sa kaibigan ko. At syempre, para makita mo na rin ang pamangkin mo. Hayop na to. Wala man lang sorry. Talaga bang wala lang sa kanya ang pag-iwan niya sa akin noon? Ang ganda pala ng bahay mo, kuya. Ang laki at mukhang bago pa. Sa asawa ko talaga to. Lahat ng nakikita mo rito at meron ako ay bunga ng kasipagan at pagpupursige ng asawa ko mula nung dalaga pa siya. Ang galing ha. Ang swerte mo naman. Sayang hindi man lamang ako nagkaroon ng pagkakataon na makilala siya. Halika, tuloy ka. Ayun ayun yung pamangkin mo. Napakalikot na niyan at syempre, napakagwapo dahil kamukhang-kamukha ng kuya mo. Oy, baby! Ang gwapo-gwapo mo naman. Nakakagigil. Pwede bang kay tita ka na lang? Bigla na lamang pumalahaw sa iyakang sanggol ng kargahinyon ni Rowena. Agad namang ibinigay ito sa kapatid niyang si Andres. Naku, mukhang nanibago ata sa'yo si Pipoy ha. Siya nga pala, si Kaloy, matalik kong kaibigan. Sa wakas, nagkita rin tayo ng harapan. Hinding-hindi mo pwedeng malaman ang totoo, pipitsuging albularyo. Ako si Rowena, bunsong kapatid ni Kuya Andres. Ikinagagalak kita makilala. Magandang binibini. Maganda siya, pero hindi ko maipaliwanag kung bakit parang naiiba siya sa mga normal na taong nakakasalamuha ko. Hindi kaya... Hoy, Kaloy! Alam kong maganda ako, pero wag mo naman akong titigan ng ganyan. Baka mamaya, matunaw ako. Sige ka. Ay, pasensya na. Palabiro ka rin pala. Sigurado magkakasundo tayo. Hoy, kapatid ko yan ha. Umayos ka. Oo naman. Takot ko lang sa'yo.
Nagpatuloy ang kanilang masayang usapan hanggang sa nagpaalam na si Kaloy dahil marami pa siyang trabaho na dapat asikasuhin sa babuyan at sakahan ng kanyang kaibigan na si Andres. Bunso, baka naman pwedeng dumito ka na lang muna sa akin para naman hindi ka mag-isa dun sa bahay mo at para rin makapag-banding na ulit tayo. Pag-iisipan ko, kuya, pero kung pipilitin mo ko, wala namang problema. Ay, siya nga pala. Kumusta ng tatay mo? Oo nga pala, hindi ko pa pala nasabi sa'yo. Patay na si tatay, nagkasakit siya eh. Siyempre, dala ng katandaan at alam mo naman, kulang na lang ipaligo no ng alak. Ganun talaga ang buhay, parang yung nangyari kay Tinay sa asawa mo. Lahat naman tayo, mamamatay, di ba? Huwag kang mag-alala, ikaw na ang susunod. 3 araw pa ang lumipas bago permanenteng nanirahan ang dalaga sa bahay ng mag-amang Andres at Pipoy. Sa ilang taon nilang magkasama sa iisang bubong, napalapit na ang loob niya sa pamangkin. Sila kasi ang madalas na magkasama at siya ang nag-aasikaso dahil naging abala na si Andres at Kaloy sa pagtatrabaho. Madalas na nagkakasakit si Andres, ngunit dahil hindi naman malala at akala niya dala lamang ng matinding pagod, ipinagsawalang bahala na lamang niya ang lahat. Oh, Pipoy, pumasok ka na dito. Gabi na kaya. Halika na, kakain na tayo. Hinihintay ko po si tatay. Uuwi din yon, halika na. Alam mo, kailangan mo nang masanay kasi hindi naman lahat ng oras kasama mo ang tatay Andres mo. Isa pa, nandito naman si tita. Huwag ka na malungkot. Ikaw talaga? Mahal na mahal ka kaya ni tita. Pasasaan ba't mawawala din sa buhay mo ang tatay mo at ako ang ituturing mo magulang? Kami ng tiyo Kaloy mo. Dahil sa mabait na pakikitungo ni Kaloy sa dalaga, ay maswerteng napaibig niya si Rowena. Nais niya kasing makilala pa ng husto ang babae at hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya sa tuwing magkasama silang dalawa. Habang naghahapunan sina Rowena at Pipoy, seryoso namang nagkukwentuhan sina Andres at Kaloy. Parang tatrangkasuhin na naman ako, pare. Alam mo, napapansin ko na ang tagal mo nang dinededma yung mayat mayamang pagkakasakit. Lagi ka matamlay at minsan wala ka sa sarili. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ko nga rin alam eh. Basta konting kilos lang, pakiramdam ko, pagod na ako. Yung balikat ko parang ang bigat. Paggising ko sa umaga, sobrang sakit ng ulo ko na parang nasusuka pero hindi naman ako masuka. Wala rin akong ganang kumain. Ay, mayat maya rin akong dinadalaw ng masasamang panaginip. Hindi kaya kinukulam ka na naman? O baka naman kailangan mo na talagang magpatingin sa doktor? Mas maigi na malaman yung sakit mo kaysa puro trabahong inaatupag mo. Tandaan mo, wala nang nanay si Pipoy. Paano na lang kung pati ikaw, pare naman? Walang ganyanan. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Yun naman pala eh. Di makinig ka sa akin. Ang hirap sa'yo, masyado ka nagtitiwala at nagbubulag-bulagan eh. Pare, kung tungkol na naman yan kay Rowena, itigil mo na yan. Imposible ang hinala mo. Okay naman kami. Walang imposible sa kanila. Nararamdaman ko yun. Hindi mo ba naisip, pagkatapos ng mga nangyari, yung sa simbahan, yung pagkamatay ni Tinay, at yung uwak na palagi ko nakikita sa bubong ng bahay nyo mula nang lumipat dito sa inyo si Rowena. Walang araw na hindi ko nakikitang itim na ibon na yun at nung nakarang araw lamang nakita ko siyang kinakausap yun. Pare, sa tuwing hinahawakan ko siya, kakaibang itim na enerhiyang nararamdaman ko. Ano pa bang hinihintay mo? Mismong anak mo mapapahamak dahil sa pagtitiwala at pagmamahal mo sa nagpapanggap mo lamang na kapatid. Ano bang dapat nating gawin para mapatunayan lahat ng haka-haka mo? Kailangan natin siyang bantayan at kapag napatunayan natin na tama ako, kailangan natin siyang patayin, pre. Ano? Hindi ko magagawa yan. Kapag naging mahina ka at nagpadala ka dyan sa awa mo, ano mang oras ay ikaw ang papatayin niya.
Hindi ko alam kung anong kaya niya pang gawin. Sumama ka muna sa akin. Kailangan natin gumawa ng palatandaan kung ang mangkukulam na nagbabanta sa buhay mo at pumatay sa tatay ko ay walang iba kundi si Rowena. Tumungo muna sila sa bahay ni Kaloy. Agad nitong inilabas ang armas at mga pangontra na matagal niya nang itinatago. Napatango siya habang isa-isang inilalapag yun sa mesang pahiga. Patutunayan ko sa iyo na tama ang hinala ko. Nagpapatira ka at nag-aalaga ng ahas sa loob ng bahay mo. May malalim siyang plano at kung ano man yun, aalamin natin gamit ang mutya ng sinukuan at kakayahan ng tagiktik at buntot pagi na magpapahina sa kanyang kapangyarihan. Pinaupo ni Kaloy si Andres at sinimulan yon sa pag-ipit ng kulay itim na krus sa daliri nito. Biglang nagsisigaw sa sakit si Andres hanggang sa tuluyan ng nag-iba ang kanyang boses. Tama na! Hindi ko na kaya! Anong pakay mo sa lalaking ito? Ba't mo siya pinapahirapan? Sumagot ka! Walang pwedeng makaalam sa aking sikreto! Hindi ikaw ang sisira sa aking plano! Hindi ikaw! Hangal! Ganun ha? Tingnan lang natin kung talagang hindi ka aamin. Inilagay ni Kaloy sa magkabilang kamay ni Andres ang nakabalot sa pulang tela na sinukuan at tagiktik. Binuhusan niya rin ito sa bunbunan ng lana na may iba't ibang bisa ng mutya at pangontra sa mambabarang at mangkukulam. Hawak ang buntot pagi, hinampas niya ng 3 beses ang katawan ni Andres. Ang nasa bahay at noon ay nakahiga na si Rowena ay nagpupumalahaw sa bawat hampas ni Kaloy. Nagpagulong-gulong yun sa sahig na parabang sumusuko. Ano pa nangyayari sa inyo, tiya? Huwag ka matakot. Ayos lang ako, Pipoy. Pasensya ka na, pero kailangan na nating umalis. Tama na. Ang sakit. Halika na, Pipoy. Bilisan mo. Kailangan mo sumama sa akin. Pero hahanapin po ako ni tatay. Ano po ba nangyayari sa inyo? Kahit nahihirapan ay nag-usal ng mga kakaibang salita si Rowena upang hindi na makatanggi pa ang bata. Tara na po, umalis na po tayo bago pa dumating si tatay. Hayop! Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin, Kaloy. Isa kong taksil para gamitin ang nararamdaman ko sa iyo at kalabanin ako. Magsisisi ka. Isinusumpa ko. Pasasaan ba't mamamatay din yung kaibigan mong walang kwenta? Hindi mo alam ang hirap na pinagdaanan ko dahil sa pag-iwan niya sa amin ni tatay. Wala pa sa katitingang sakit na nararanasan niya sa pasakit na dapat niyang maramdaman. Napakasama mo. Hindi mo man lang naisip kung anong hirap ang tiniis ng kuya mo bago siya lumayas. Napakakitid ng utak mo. Ang taong tulad mo ay hindi dapat mahalin dahil puno ng kasamaan ng puso mo. Kaya mo ba ako niloko at pinaniwala na totoong mahal mo ako? Oo, at baka nakakalimutan mo na ikaw ang pumatay sa tatay ko. Masyado ka nagpalamon dyan sa galit sa puso mo, samantalang wala namang sapat na dahilan para paghigantihan mo ang kapatid mo. Manahimik ka! Wala kang alam sa sakit at hirap na pinagdaanan ko. Kung magiging hadlang ka lang din sa akin, uunahin na kitang tapusin, pakialamero! Matapos sabihin ang mga katagang yun, bigla na lamang nahulog sa kinauupuan si Andres. Pawis na pawis at nanghihina. Pare, ayos ka lang? Kailangan nating umalis ngayon din. Baka kung ano pang gawin ng kapatid mo kay Pipoy. Ano? Anong sinasabi mo? Tama ang hinala ko. Ang kapatid mong si Rowena ay isang alagad ng dilim. Siya ang dahilan ng lahat ng mga nangyayaring kamalasan sa buhay mo. Siya rin ang pumatay kay tatay. Inumin mo ito para manumbalik ang lakas mo. Kailangan na natin magmadali. Samantala, mula ngayon, hindi mo nahahanapin ang tatay Andres mo at ang ninong Kaloy mo. Ako ang iyong tiya Rowena. Ako ang totoong nagmamahal sa iyo. Alam mo, mas maganda at mas malaki ang bahay ko. Lahat ng gusto mo ay maibibigay ko sa iyo. Pagkain, laruan, at maging kapangyarihan na walang kapantay. Ikaw ang magmamana ng karunungan na alam ko. Tiya,
may mga sugat po kayo? Oo, may mga sugat ako. Tingnan mo mga yan. Kagagawan niya ng tiyo Kaloy mo. Masama siya. Pareho lang sila ng tatay mo. Kaya huwag mo akong iiwan, ha? Ikaw ang magtatanggol sa akin. Opo, pangako mula ngayon poprotektahan ko po kayo. Hindi ko hahayaan na masaktan kanya ulit. Nang makarating sila sa bahay ay agad namang humiga, sabay nawalan ng malay ang bata. Ikaw ang magiging kahinaan nila. Hindi nila ako masasaktan habang hawak kita. Pasensya ka na, Pipoy. Kailangan ko lang gawin to. Pasasaan ba't magiging maayos din ang lahat? Ikaw at ako magsasama ng masaya at walang manggugulot makapagpapahiwalay sa atin. Hindi mo ako pwedeng iwan. Ay, malulungkot talaga si Tia kapag iniwan mo ako. Kaya papatayin ko sila, ang walang hiya mong tatay at ang taksil mong ninong. Hinimas-himas niya pa ang buhok ng bata at masayang pinagmamasdan ang maamong muka noon. Tumungo siya sa isang silid, sinindihan ang mga kandila para simulan ang kanyang ritual upang manumbalik ang kanyang lakas at muling makapaghasik ng kasamaan. Samantala, Hindi maaari. Baka saktan niyang anak ko. Kailangan natin siyang puntahan ngayon din. Kailangan ko mabawi ang anak ko. Kapag may nangyari masama kay Pipoy, patawarin ako ng Diyos pero ako mismo ang papatay sa kanya. O, sandali lang. Kailangan nating pagplanuhan na maayos ang pagsugod sa bahay niya. Dahil kung hindi, masasayang lamang ang oras at lakas natin. Makapangyarihan siya kaya dapat maging maingat at mas matalas ang isipan natin. Isuot mo to. Yan ang batong may taglay ng mutya na nakapaloob sa kwintas. Ito magpapaamo sa kanya na siya rin paraan para malapitan natin siya. Pagkatapos ay kailangan natin ikulong ang itim na kapangyarihan sa salamin na ito upang manumbalik sa dati ang kanyang isipan. Ipinaliwanag ni Kaloy ang mga hakbang na dapat nilang gawin upang mapasuko at tuluyang lisanin ng kadiliman ang katawan ng isang mambabarang. Pagdating dun, huwag ka magpapalinlang sa kanya, ha? Huwag ka rin magpapadala sa awa dahil kapatid mo siya. Sa oras na tinanggap nilang itim na kapangyarihan, tuluyan na silang sinasakop ng kasamaan dahil sa galit at kagustuhan niyang makapaghiganti o anumang dahilan. Kaya wala nang mas mahalaga pa sa kanya kundi ang mangyari kung anong ibinubulong sa kanya ng demonyo. Matapos mag-usap ay nagmamadali na silang umalis. Inabot ng halos 3 oras ang kanilang paglalakbay hanggang sa makarating sa nasabing baryo. Sarado. May daanan dun sa may bandang kusina. Oo, tama, dun tayo dumaan. Mabuti na lamang sumama ako nun sa kanya dito sa bahay niya para kunin ang mga damit niya. Kung hindi ay mahihirapan tayong pasukin to. Nang makapasok sa kabahayan ay nagmamadaling tinakbo ni Andres ang kanyang anak na noon ay tulog na tulog sa pahabang upuan sa sala. Anak, nandito na si tatay. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Anong ginagawa niyo dito? Umalis kayo. Huwag niyong sasaktan si Tia kung hindi ako makakalaban niyo. Aray, anak, ano nangyayari sa'yo? Kaloy, ano nangyayari kay Pipoy? Kinukontrol siya ni Rowena. Napakasama niya talaga. Rowena, lumabas ka! Harapin mo ako! Tapusin na natin to! Talaga namang gigil na gigil ka na patayin ako, no? Kung sa bagay, ganyan na ganyan din ako nung gabing pinatay ko ang kaawa-awang pakialamero mong ama. Parehong-pareho talaga kayong dalawa. Kaya naman, dapat magsama na kayo sa kamatayan. Papatayin kita! Anong nangyayari? Bakit hindi? Hindi! Wala ka nang masasaktan sa amin. Hindi mo na rin magagamit ang inaanak ko sa kasamaan mo. Dinamay mo pa talaga pati ang bata. Wala kang awa. Pabulong na nag-usal ng orasyon si Kaloy, sabay tinapik ang bata para manumbalik sa dati nitong kaisipan.
Hindi! Hindi niyo makukuha sa akin si Pipoy! Sa akin siya! Ako ang totoo nagmamahal sa kanya! Huwag niyo siyang ilalayo sa akin! Nakikiusap ako! Hindi na kita bibigyan ng pagkakataon na mahawakan at makita pang anak ko. Wala akong kasalanan sa'yo. Hindi kita kinalimutan, Rowena, kung yun ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Gusto ko lang masiguro maayos ng kalagayan ko bago kita balikan. Patawarin mo ko kung pinili kong umalis dahil hindi ko na kaya ang pagmamaltrato sa akin ni Tito Jose. Higit sa lahat, ikaw ang nakakaalam kung anong hirap at sakit na tiniis ko sa kamay ng tatay mo. Makasama lang kita. Minsan ko lang pinili ang sarili ko tapos ito pang ginawa mo. Pinatay mo ang dalawang importante sa buhay ko. Kung sa akin ka galit, bakit hindi na lang ako? Bakit yung asawa ko pa? Aminin mo, ikaw ang dahilan ng pagkamatay niya, hindi ba? Bitawan mo ako! Mula sa sakit mo, pagkamatay ng tatay ni Kaloy at ang pinakamamahal mong si Tinay, ako ang pumatay sa kanila at dahil yun sa'yo, para masaktan ka, maghirap ka, dahil wala kang karapatang maging masaya. Wala ka rin karapatang patayin sila. Tama na, Rowena. Maawa ka sa sarili mo. Habang kumakapit ka sa itim na kapangyarihan, isinusugal mo rin ang buhay mo sa impyerno. Itigil mo na to. Bibigyan kita ng pagkakataon para pumili. Magbabago ka o papatayin kita. Ako papatayin mo? Hindi mo ako mapapatay dahil higit na makapangyarihan ako kesa sa'yo. Sa ngalan ng itim na kapangyarihan, pasakitan sila hanggang sa bawian ng buhay. Anong nangyayari? Patikim pa lamang yan sa kung anong kaya kong gawin sa'yo. Ibabalik ko sa'yo lahat ng pasakit na ginagawa mo sa ibang tao. Dahil sa kasamaan mo, ikaw mismo magiging dahilan ng sarili mong kamatayan, Rowena. Tigilan mo na ito. Anong gagawin mo sa akin? Wag! Wag! Maawa ka! Ang salamin na ito magpapaalala sa lahat ng kasamaan na ginawa mo. Lahat ng ginawa mo ibabalik sa'yo. Magiging bilanggo ang mga sumpang binitiwan mo sa salamin na ito. Iiwan ng itim na kapangyarihan ng katawang lupa mo, ngunit hindi ko hawak ang parusang balik na mga kasalanan mo. Nagbigkas ng mga kakaibang salita, sabay hawak ang buntot pagi at isang tagiktik na nasa kanyang kanang kamay. Hinampas niya ng 3 beses ang mambabarang. Patuloy yun sa paghiyaw at pagmamakaawa. Ihanda mo salamin, Andres! Patawad kung kailangan mong pagdaanan to. Ngunit mas marami ka pang masasaktang inosente kung hindi kita tatapusin dahil habang buhay ka magiging alagad ng demonyo. Sa pangalan ng Amang makapangyarihan, sa tulong ng iyong liwanag, lisanin mo ang katawan ng babaeng ito! Kasabay ng nakabibinging hiyaw at pagpupumiglas ni Rowena, itinapat ni Andres ang salamin at agad namang dinampot ni Pipoy ang isang sisidlan sa lalagyang dala ni Kaloy na nasa upuan. Ang benditadong tubig! Kailangan basbasan siya! Isang itim na makapal na usok ang nilamon ng liwanag mula sa salamin. Tapos na. Malaya na siya sa itim na kapangyarihan. Napatay na ba siya, Nongnong? Kawawa naman siya, tatay. Anak, alam kong hindi mo pa lubos na naiintindihan ang mga nangyayari. Pasasaan ba't darating ang araw ay marami ka pang matututunan. Napakagaling talaga ng inaanak ko. Buti na lang at natatandaan mo lahat ng sinasabi ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Marami pa akong ituturo sa'yo para walang sino man ang makapanakit sa'yo. May mga bagay na kailangan nating alamin at gawin, hindi lamang para sa sarili natin, kundi para sa ibang tao at lalong-lalo na sa mga taong mahal natin. Naririnig mo ba ako, Rowena? Oh, bakit kanya ng itsura niya? Tatay, anong nangyari sa kanya? Huwag ka nang umiyak, Pipoy. Patawarin mo ako, Kuya. Rowena, patawad at kinailangan mangyari ito sa'yo. Bigo akong protektahan ka katulad ng pangako ko kay nanay.
Mahal na mahal kita. Ipagdarasal kong patawarin ka ng Diyos at mahanap mo ang kapayapaan sa pangalawang buhay. Salamat, Tia. Kahit naging masama ikaw, alam ko mahal mo ko. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Tanggapin na lamang natin ang nangyari. Nakakalungkot mang isipin na dito mauwi ang lahat. Ito ang katotohanan na kahit kailan, hindi matatakasan ng sino man ang kanilang kasalanan. Lahat ay may katumbas na kabayaran, kabutihan man o kasamaan. Paalam, Rowena. Pinapatawad na kita kahit hanggang ngayon, nandito pa rin ang sakit na ginawa mo sa tatay ko. Tay, kung nasaan ka man, nagawa ko na ho ang kailangan niyong gawin bago kayo nawala. Mahal na mahal ko po kayo, Tay. Inakay ni Kaloy ang kanyang inaanak at hinagkan, habang si Andres naman lumabas at humingi ng tulong sa mga kapitbahay ni Rowena. Nagulat ang lahat sa biglaang nangyari sa dalaga. Nako, mambabarang pala si Rowena. Nakakatakot. Sigurado siyang naging dahilan kung bakit marami nagkakasakit at namatay dito sa baryo natin. Walang awa at walang konsensya. Buti na lamang at patay na. Matatapos na rin ang kamalasan na dinala niya dito sa lugar natin. Huwag po kayong maingay. Magagalit si Tia. Sige kayo, baka biglang gumising yan at habulin kayo. Huwag niyo na po siyang pag-usapan. Ipagdasal niyo na lang po. Kuha na lang po kayo ng sopas doon. Pambihira talaga tong anak ko. Ano, ako na naman ang sisisihin mo? Sadyang matalino at mapagmasidyang inaanak ko. At saka may punto naman yung sinabi niya. Buti pa nga yung bata, marunong hindi ba? Mula ng araw na yun, namuhay ng mapayapa ang mag-ama at araw-araw inaalala na lamang ni Andres ang masasayang araw na kasama niya pa ang kanyang pinakamamahal na asawa. Ipinagkait ka man sa amin ng pagkakataon dahil maaga kang nawala sa amin. Nagpapasalamat pa rin kami. Kung nasan ka man ngayon, hindi ko hahayaan na agawin ng lungkot na nararamdaman ko at lahat ng nakaraan ko ang buhay na nararapat para sa anak nating si Pipoy. Mapagsamantala ang itim na kapangyarihan, naghahanap ng taong mahina ang pananampalataya at nababalot ng puot ang buong katauhan. Ito ang nagiging daan upang makapaghasik ng kasamaan. Ang pagkakaroon ng pansamantalang kapangyarihan dahil sa pagyakap sa itim na aklat ng karunungan ang magiging sanhi ng kapahamakan ng mga taong inosente at walang kalaban-laban. Sa bandang huli, makawala ka man sa kadiliman ay kamatayan naman ang magiging kabayaran. Wow, ayos yun ang lupit ni Rowena. Dahil dyan, meron tayong shout-out. Shout-out kay Elshek Fatima. Hello po kay Hana Montero from Kuwait. Kay Tata TV. Sa Ledesma family of Sagay City from Shiva, Ledesma. Hello po kay Imelda Pascua. Kay Chona Baynosa. Shout-out kay Lydia Lopez. Kay Jazz Jacob from Dubai. Kay Evangeline Baldonado, kay Angie Sacro. Hello po kay Romelyn and Mark Lawrence Aquino. Hi kay Aus Aus from Saudi Arabia. Kay Tomas Galindez, kay Troy, kay Tresha May, kay Axel Rose at Maria Rosalie Galindez. Kay Josefina Fuelias. Hi kay I'm Marlene. Hi kay Virginia Belay, kay Vicky Yabut, kay Dara Matela from Surigao City. Hello po kay Rowena Selcad from Oman, kay Arlene Albader from Kuwait. Shoutout po kay Rosemary Juan, kay Hilario Patra Jasmine. Hello kay Jeanette Takasawa, kay Chris Alcantara. Shoutout po kay Arlene Ramosa from Miami, Florida. Hello kay Friends Car Fernandez from Quezon City. Hi kay Narioma Team from KSA. Hello kay Lucy Indaya from Saudi Arabia.
Shout out kay Beverly Carbajosa. Hello kay Ella Heda from Hong Kong. Kay Letty Jo Chim. Hi kay Mista Ashley. Kay Margie Banosong. Hello kay Susan Manalo. Shout out kay Rosalina Bagayong at Vanji Alamigo from Singapore. Hello kay Cecilia de los Reyes from France. Hi kay Charlene Gumansing, kay Nena Diones, kay Glenda Gilado from Malaysia. Hello po kay Eva Aruta from Singapore, kay Jamie Luna. At para po sa mga hindi na shoutout ngayon, meron pa po tayong mga susunod na videos. Maraming salamat po sa pakikinig at suporta sa Kwentong Enteng.